ating lahat. Amen. Ang kanila pong mga panalangin. Even though wala po sila ngayon dito. At praise God po. At ako po ay it's actually honor and privilege po na pagkatayo po sa inyong harap upang i-share po yung pag-aaralan po natin ngayon ng salita ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat. Siyempre, unang-una po sa tiwala nila, sa tiwala po ng Diyos, at sa tiwala po ninyong lahat na nakakatayo po ako dito sa inyong harapan. Kaya ngayong umaga po, sama-sama po tayong mag-aral ng ating lesson po ngayon. At bago po tayo dumako doon, nais ko lamang pong i-welcome si Jessie Cayetano. Welcome po sa ating gawain. At ganoon din po kay Gary Tumilti. Pwede po ba tumayo kayo at welcome po natin sila. Hindi po aksidente na nandito po ngayon. At alam ko po na plano po ng Diyos na magkasama-sama po tayo. Amen po. Ngayon pong umaga ay napakahalaga po ng ating pong pag-aaralan. Amen. Dahil dito po nakikita yung pong pagiging malapit po natin sa isang tao, sa isang kaibigan, sa isang kapaligiran kung saan po tayo naitalaga po ng Panginoon. Amen po. Yan. Ang ating pong lesson ngayon ay nakikita niyo naman po, di po ba? Closeness matters. At makikita po ang ating pong main verse sa Proverbs 13:20. Pwede po mabasahin po natin? Yan. Purihin po ang salita ng Diyos at tayo po manalangin po panandali. Ama namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hiling po namin na sa umagang ito, sa pamamagitan po ng iyong salita ay mas lalo po kami matuto na maging wise, mas matuto po kami na ang kalooban mo po Panginoon na magawa po namin sa araw-araw na aming pong buhay, lalong-lalo na po ngayon sa aming pong pag-aaral na patuloy po na tumibo po ang salitang ito sa aming pong mga puso. In Jesus' name, Amen. Yan. Bago po tayo magsimula, let me introduce po myself. Alam ko po may mga bisita po tayo. I'm brother-in-law po at isa po ako sa mga leaders ng Great Awakening Church at gaya nga po nung nasabi ko kanina, every time po nawala po yung mga pastor po natin dito ay isa po ako doon po sa napagkakatiwalaan at naatasan po na mag-share po ng salita ng Diyos sa ating pong lahat. Amen. Kaya bear with me po habang nag-aaral po tayo. Amen. Alam ko po na iba po yung pagtuturo po ni Pastor sa atin. At gaya nga po nung pag-aaralan po natin ngayon, yung pong konti na kaalaman niya ay naipasa niya po sa akin. Kaya po ako nakakatayo dito sa harapan ninyo ngayon. Amen? Yan. Sabi po dyan, walk with the wise and become wise, for a companion of fools are sharp. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Yan. Kaya sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, mahalaga kung sino yung malapit sa'yo. Amen? Yan. Dahil mahalaga po kung sino yung madalas nating kasama. Yun po. Naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan? Di po ba may minsan yung mga magulang po natin? Sama ka ng sama sa kaibigan mo na yan, mamaya magkapalit na kayo ng mukha. Di ba? May mga ganun na kasabihan na sinasabi po ng ating po mga magulang nung araw. Napakasimple po yung sinasabi po ng ito pong pag-aaralan po natin ngayon na kung saan po kailangan tayo po ng mga tao, mananampalataya man po tayo, o believers man po tayo at believers. Kailangan maging wise po tayo sa mga nakakasama natin, sa lugar po na pinupuntahan natin,
at sa mga bagay po na ginagawa natin sa ating buhay. Amen? Kaya, siyempre napakalinaw po yung sinasabi po ng Proverbs 13:20 na siyempre po pag ang kasama po natin ay wise, siyempre magiging wise ka rin. Totoo po ba yun? Siyempre pag ang kasama mo ay yung foolish, siyempre ang kahantungan nun, kapahamakan. Ang kahantungan nun, kabiguan. At siyempre pag bigo ka, masasaktan ka, iiyak ka. Amen po? Yan. Kaya, siyempre po, hindi lamang po ito yung sa pagiging magkaibigan. Siyempre, ito po nakasalalay po dito yung influence. Yung pong direksyon. Na direksyon po ng buhay natin. Minsan po, sa influensya po ng iba, na-influensya po, pati po yung direksyon ng buhay natin. Amen? Imbes na didiretso tayo dahil sa influensya po ng iba, nakakanan tayo o nakakaliwa. Amen po? Minsan nga, hindi na tayo nakakadiretso. Minsan, na-steady na lang tayo doon dahil sa influensya ng iba. Amen po ba? Yan. At syempre po, tandaan po natin, pag ang direction po natin ay hindi natin matutumbok ng tama, syempre ang destiny natin, hindi natin mararating. Amen? Yan. Dahil sabi po dyan, because the people closest to you often shape the person you are belong. Amen? You are becoming. Amen? Kaya siyempre, gaya po yung nakalagay dyan, yung influence po, hindi lang po yung COVID ang nakakahawa. Amen? Hindi lang po yung sipol at saka ubong nakakahawa. Pati po yung influence nakakahawa po yan. Tingnan po natin yung 1 kilong kamatis na magandang-maganda o pulang-pupula. Pag hinaluan mo po yan ng isang kamatis na bulok, mabubulog na po lahat yan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo doon po sa mga tao na sinasamahan po natin. Maging wise po tayo. Amen? Kaya ngayon sa buhay dyan, bakit po gusto ng Diyos na maging wise tayo? Unang-una po siyempre sa pananalita nila. Amen? Pag nakakasama po natin, ang pananalita nila ay puro cursing, puro masasama. Amen? Minsan nahahawa ka. Kasi yun na yung pumapasok sa isip mo. Hindi lang yun, syempre yung mindset nila. Amen? Yung mindset nila na bahala na bukas. Ikaw mahahawa ka na rin doon. Amen? Hindi lang yun. Syempre pati yung mga habits nila, yung values, and even priorities. Amen? Kung ano yung nakikita mo sa kanila na priorities nila, nagiging priorities mo na rin. Amen? Naniniwala mo ba tayo doon? Amen. Yeah, sabi ni Sister Beth sa akin kanina, Kuya, may baon ka ba? Wala akong baon ngayon, naubos na ni Pastor eh. Yan, naubos na ni Pastor yung baon. Amen po. Yan. Kaya sabi nga po dyan sa 1 Corinthians 15:33, di ba? Pinapalalahanan po tayo, do not be misled. Bad company corrupts good character. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya maging maingat po tayo. Huwag po tayo sige ng sige. Huwag po natin gayahin yung mga sige-siga na kung ano yung naisip nila, yun na yung gagawin nila. Bahala na yung bukas. Hindi nila iintindihin yung bukas. Amen po. Kaya maging maingat po tayo. Tandaan po natin yung mga pinag-aaralan po natin ng mga salita ng Diyos dahil ito po ay magiging malaking tulong po sa buhay natin. Amen? Kaya napakalinaw po dyan, bad company might corrupt, bad company corrupts. Amen? Maaari pong matap natin kung ano yung ginagawa nila o in reverse po tayo naman yung makuha nila. Amen? Garantisado po yan. Ang epekto po sino po yung nakakaalam sa BI? Alam niyo po yung meaning ng BI? Bad influence. Nakakandang ko nung araw, yung nanay ko, sama ka ng sama sa mga kaibigan mo na yan. Puro yan BI. Yung pala bad influence pala yun. Kasi po ako, lumaki din po ako sa environment na ang mga kaibigan ko po ay siyempre
may mga bisyo na hindi po maiwasan. Dahil siyempre, ikaw binata ka, gusto mong maging popular, gusto mong maging sikat, minsan nahahawa po tayo sa ganun. Kaya napakalaga po sa atin, lalo na po tayo, mga kapatid, na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Alam na po natin yung katotohanan. Ingatan po natin yung unang-una po yung mga sarili natin. Titingnan po natin yung mga bagay na makakapagpababa po ng standards natin. Yun po. Kaya sabi nga dyan, pag lagi kang kasama ng tamad, siya, magiging tamad ka. Amen? Yung may makasama ka nga lang na inat na lang ng inat ng gano'n. Gano'n lang ng gano'n. Di ba ikaw din napapainat ka din? Amen? Pag ang kasama mo, reklamador. Magiging reklamador ka na rin. Amen po. Iba po yung nagre-reklamo, dun po sa reklamador. Amen po yung nagre-reklamo, tinitignan po nila kung ano po yung magiging solusyon dun po sa nire-reklamo nila. Pero yung reklamador po, iba po yun. Nakikita nila yung solusyon, pero ang gusto nilang sabihin sa'yo, yung mali, doon sa nakikita nila. Amen? Hindi lang yun, siyempre, pag puro lang sa kalukuhan, siyempre malalamig kasi spiritual mo. Amen? Unti-unti na mapapalitan ng makamundong bagay yung hungerness mo sa Panginoon. Amen? Hindi lang yan. Siyempre, pag puro compromise, ang nakakasama mo, magiging normal na rin sa'yo ang kasalanan. Amen? Maski may conviction na sa'yo, hindi mo na yung papansinin. Amen? Kasi may siyempre, may mga tao po kasi na siyempre pag nakakasama natin sila, ay akala natin dahil gusto natin silang pagbigyan, gusto natin silang i-please. Akala po natin nakakabuti po sa atin. Pero po ang maganda po doon, pag ang kasama po natin ay prayer for people, siyempre, mas lalong lalakas ka sa iyong pananampalataya. Amen? Mas magiging malapit ka sa presensya ng Panginoon. Amen po. Pag ang kasama mo yung mga disciplined people, yung mga hindi tumatawid pag red light. Parang marami yata sa Great Awakening Church na. Amen? Pero pagkasama mo, pastor, di ba hindi ka tatawid ng red light? Amen? Pero, tandaan po natin, kasama mo po natin si pastor o hindi, pagka red light, wag po tayong tatawid. Yan. Maliban na lang po kung nasira yung stoplight, yung pwede po tayong tumawid doon. Siyempre, paano pa? Siyempre, yung po mga tao na very hungry, yung hungerness po nila sa God, talagang to the maximum level up. Amen? Ano pa siyempre yung walking in wisdom. Pag sila po yung makakasama natin, siyempre unti-unti po tayo mag-grow. Unti-unti po lalago po yung spiritual na buhay po natin. Amen? Hallelujah. Yan. Kaya, pero tandaan nyo po, no? Minsan, may mga pansinin nyo po yung sarili natin. Minsan po napapansin po natin dati, pag lagi tayo nakakasama doon sa mga tao na nakaka-influensya sa atin, lalo na sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Masdan nyo po, tignan nyo po. Dati, komportable ka sa green, uncomfortable ka sa green jokes, di ba? Pero, makapansin mo na lang, natatawa ka na rin. Na-enjoy mo na yung joke nila. Dati, pag absent ka sa church, nakukumpit ka, di ba? Nalulungkot ka. Pero, ngayon, bali, bukas na lang, sa susunod na Sunday na lang, maintindihan naman ni ganyan, maintindihan naman ni pastor yan. Amen? Ano pa? Dati, passionate ka mag-pray. Pero nawawalan ka ng gana. Bakit po nagkaganon? Kasi, hindi po yan biglaan. Siyempre, dahil po na sa paghubog ng paligid po na pinupuntahan natin.
Amen. Sa mga tao po na sinasamahan po natin. Dahil sabi niya, because closeness shapes identity. Amen po. Kaya mag-ingat po tayo sa pagiging close po natin sa isang tao. Kung ito po ay godly people, wala akong problema. Amen po. Ano pa? Yan. Kaya, tingnan po natin, pag-isipan po natin maigi, pag-aralan po natin maigi, kung ano po yung mga ginagawa po natin, lalo na sa mga nakakasalamuha po natin tao. Amen? Matuto po tayo na mapag-aralan po yung pagkakaiba po ng loving people at yung pagsunod po natin sa kanila. Kaya sabi niya, there's a difference between loving people and following them. Tingnan po natin ang Panginoong Jesucristo, di po ba? Mahal niya ang mga makasalanan. Pero hindi siya naging makasalanan, hindi siya nagkasala. Dahil bakit? Anong ginawa niya? Inunawa niya sila, pinatawad niya sila, minahal niya sila. Amen? Binago niya sila. So, lagi naman po nating naririnig ang sinasabi po ng mahal natin Pastora Grace. Pwede kang makisama pero huwag kang pakisama. Amen? Pwede po tayong makisama sa kanila pero huwag tayong pakisama. Kung sa tingin nyo po sa sarili nyo ay kaya nyo na po silang harapin na hindi kayo maaakay pabalik doon sa kadiliman, wala pong problema doon. Pero kung sa tingin nyo po hindi nyo pa po sila kayang pakisamahan, na sa tingin nyo po ay pag bumalik kayo sa kanila, babalik kayo doon sa dati nyong buhay, ay huwag po muna. Maghanap po tayo ng mga tao na makakatulong po sa atin. Amen? Siyempre, unang-una po dyan, siyempre yung mga kapatiran. Amen? Kaya lagi nga po tayong pinapalalaan, gano'n po nung nasa Romans 12, di po ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, gano'n din po yung gagawin natin. Amen? Hindi po tayo makikiayon sa kanila. Bagus po, maging isa tayo sa instrumento na mabago sila. Amen? Ano pong gagawin natin? Siyempre, kilalapit po natin sila sa Panginoon. Hindi man po natin kaya sa sarili nating kakayanan. Amen? Pero andyan po yung mga leaders, andyan po yung simbahan po natin, andyan po yung mga pastor natin. Amen? Dahil hindi po tayo tinawag dito sa mundong ito para gawin, sumabay sa gawain ng mundo, kundi tayo po yung maging gawin ng mundo. Amen? Lalo na po ngayon sa nangyayari sa panahon po natin ngayon. Tingnan na po natin sa atin sa Pilipinas, di po ba napakagulo? Amen? Yung nangyayari po sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan. Dahil may mga pinapanigan silang kontrapartido, kaya nagkakaroon po ng gano'n. Amen po. Dahil hindi na po nila kasi nakikita yun. Hindi po nila nakikita yung imbes na sila po ang kumabay, ay yung pong ibang mga, nakakalungkot po isipin kasi yung pong mga ibang makayos, imbes na sila bumabay, sila pa yung nagiging sul-sul doon po sa nangyayari. Amen, sa ating pong bansa. Kaya tayo po na mga believers, lalo-lalo na po siyempre ang Great Awakening Church po, hindi po tayo tinawag, hindi po tayo pinili ng Panginoon para lang magmasid. Hindi tayo pinili ng Panginoon para lang makinig, kundi pinili tayong lahat para maging spiritual impact. Amen? Sa paanong paraan? Gabayan natin sila. Amen? Dila natin sila sa Panginoon. Amen? Hindi man natin kaya sarili nga nating kakayanan, pero lagi naman andyan ng Banal na Espiritu na kasama na. Amen? Yan. Yan. Kaya napakalaga po, no? Sabi dyan, importance of balance. Gano'n po ba kahalaga yung balanse po, yung buhay natin. Amen?
Ibig sabihin dito, nalalayon natin lahat ng unbelievers. Hindi po ganun. Hindi po natin sila lalayuan. Dahil pag nilayuan po natin sila, hindi na po sila makakaalis doon. So, ang ibig po sabihin, siyempre, mamahalin natin sila. Amen. Paglilingkuran natin sila. Patuloy natin silang abutin. Mas ilang beses kang i-reject. Abutin mo nang abutin. Mas ilang beses kang tanggihan. Sige pa rin. At patuloy po yung pananalangin natin para sa kanila. Actually po, may nakilala po ako isang lalaki din na ini-invite ko. At nung last week, sabi niya pupunta pero nagkaubo. Sa mga hindi siya nakapunta. So ngayon na naman, in-invite ko na naman siya. At ang reason naman niya ngayon, meron siyang inaayos sa sarili niya. So, magiganon po yung mga nararanasan po natin. Huwag po kayong susuko. Hindi po nangangahulugan na pag sinabi niya yung ganon, titigil na tayo. Huwag po tayong titigil. Gawin po natin kung ano po yung parte natin dito sa mundong ito bilang mga tagasunod po ni Kristo. Amen. Yan. At syempre po, meron din pagkakaiba yung ministering to people and being influenced by people. Amen? Ang ministering to people po, syempre, tayo po yung gumagawa ng paraan para maiahon sila doon sa kinalalagyan nila. Amen? Mailagay sila sa kaliwanagan. Amen? Tayo po yung gagamitin ng Diyos para mabago yung kanilang buhay. Maibalik nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Amen po ba? Iba rin po yung influence by people. Iba po kasi yung na-influensyan tayo. Imbis na tayo po yung kumikilos, tayo yung nakakahatak sa kanila, tayo yung magdadala sa kanila sa Panginoon. Pero ang nagagawa natin, tayo pa yung hinahatak nila palayo sa Panginoon. Amen? So maging wise po tayo doon. Amen? Kaya, sabi nga dyan, may mga friendship na okay lang, casual. Yung invite mo siya, punta ka, may pupuntahan kayo, magkasama kayo, okay lang. Pero, syempre, tandaan natin, hindi lahat ng tao qualified na maging inner circle mo. Pag sa tingin mo, yung tao na yan, makakapagpababa ng spiritual na buhay mo. Kung sa tingin mo, yung tao na yan, mawawala yung prayer life mo. Mawawalan ka ng time sa devotion mo. Amen? Mawawalan ka ng tawag dito, ng desire na mas lalo mapalapit sa Panginoon. Mag-isip po tayo. Amen po. Kaya nga po, mayroon laging wisdom na nagmumula sa Panginoon para makita po natin yung mga ganyan. Not everyone should have deep influence in your life. Amen? Isa lang po dapat ang nag-i-influence sa buhay natin. Yung buhay ang Panginoon Diyos. Amen po? Yeah. Siyempre po, hindi po mawawala yung mga ganitong mga nakakasalamuhan natin po sa ating pong mga buhay. Amen? Hindi po natin sila ginajudge. Hindi po natin sila gustong layuan. Pero ang nais po ng Diyos, ang nais po ng lesson natin ngayon, siyempre po maisip po natin na dapat yung mga kasama po natin sa buhay, lalo na yung malapit sa atin, siyempre po yung mga tao na mas lalong may elevate po yung spiritual life natin. Amen po yung relasyon po natin sa Diyos. Kaya kapag kasama mo, malalapit kay Lord, siyempre, mas makapalapit ka sa Panginoon. Pero pag ang kasama mo ay yung mga tao na gagawa ng paraan para maibaba ka, siyempre, bababa yung standards. Amen po ba? And after hanging out with them, siyempre, nawawala na yung kapayapaan mo. Kasi may mga naisiksik na siya sa iyo. Amen?
Ayun mo ba, kapatid? Huwag ka nang pupunta doon, sumama ka sa akin, punta tayo doon. Mag-disco tayo. Siyempre, ikaw naman, curious ka, di ba? Ano kayo meron doon? Ano kayo hawak ko ang dito? Di ba? Andun yung, di ba? Mawawala na yung peace mo. Amen? Pati yung conviction mo mawawala. Kasi hindi mo na pakikinggan yung boses ng Espiritu eh. Ang pakikinggan mo na lang, siyempre yung boses ng kaibigan mo na yun, nung kakilala mo na yun, nag-invite sa'yo. Amen? Tapos mamaya, text ka. Titext ka niya. Oh friend, ano friend? Beshi. Ano na? Karo, magkikita tayo. Amen? Akala ko ba sasama ka sa akin? Kaya magkugulo. Amen? Mawawala yung conviction mo, pati yung disiplina mo, mawawala. Amen po? Lalamunin po, kurang po na mga ganong bagay, mga ganong makasalunga po natin sa buhay. Yan. Yan, sabi po dyan sa number 3, wise people help you grow. Bakit po? Example ko na lang po yung sarili ko. Amen? Nung nasa Madrid po ako, walang po ng ibang mga kapatiran yung buhay ko. Ako po ay inip na inip sa Pichi. Sa totoo lang po, hindi ako marunong magbasa ng Bible. Amen po. Pero nung nagpunta po ako dito sa London, nagbago po yung buhay ko. At ang unang-una ko po, na hiniling sa Panginoon, Lord, magpadala ka ng isang tao na magpapalago sa akin upang magamit mo yung buhay ko. Hindi mo nagtagal, within 6 months, dumating po si Pastor Gary sa buhay ko. Amen po. Hindi ko lang po naibalik yung pagigitara. Kasi ang gusto ko po noon, kumanta lang. Gusto ko lang po praise and worship lang. Pero ang sabi ni Pastor Gary sa akin, Brother Ilar, ibalik mo yung pagigitara. Hindi, akala ko po hanggang doon lang, sa pagigitara lang, pagkanta. Hanggang sa ngayon po, tinuturoan niya po ako magpiano. So, nakikita, nakukuha niya po yung ibig ko pong sabihin. Now, when you're walking with the wise, magiging wise ka rin. Gaya ko po ako, hindi naman po ako marunong sa pagharap ng ganito. Utal-utal nga po ako eh. Paulit-ulit yung sinasabi ko. Amen? Pero gumawa po ang Diyos, lalo na kung i-decide po natin. Gumawa po ang Diyos ng kaparaanan, nagpadala ng instrumento para makatayo po ako dito sa harapan ninyo ngayon. Amen? Kaya, yun po yung laging panalangin po natin. Amen? Hindi lang po tayo tinuturuan ng Proverbs 13:20 para lumakad. Pero siyempre, kailangan mag-discern po tayo. Na kailangan makasama natin, panalangin natin sa Diyos na dapat ang makasama natin araw-araw sa ating buhay. Yung mga wise people, mga godly people. Amen? Hindi mo sinabi dyan na admire natin yung wise. Yes, ako po, may high respect for Pastor Gary. Pero hindi ko po siya inadmire. Malaki po siyang tulong sa buhay ko. Dahil nagagamit po ako ng Panginoon, nakakatayo po ako sa harapan ninyo, nakakaawit po ako sa Panginoon. Pero hindi ko po siya inadmire. Ang ginagawa ko po, patuloy po yung paglakad ko kasama niya. Anino nga po ako ni Pastor Gary. Amen? Pag lumakad si Pastor Gary, lalakad din ako. Pag kumain siya, kakain din ako. Kaya pag nakita yung nandito po sa London si Pastor Gary, tumataba siya. Kasi hindi namin maiwasan hindi kumain dalawa. Amen? Gusto ko lang pong ikwento sa inyo, i-share sa inyo kung ano po yung nangyari sa buhay ko nung nag-decide po ako na lumakad kasama ang wise. Amen? Spend time with them. Observe. Amen? Huwag naman pong sama tayo ng sama, syempre. Kaya nga po tayo may wisdom, di ba? Pag sa tingin po natin, halimbawa, magme-mentor po sa atin, kung sa tingin nyo po, lalago tayo, sa tingin nyo po, mas lalo tayong makapalapit sa Panginoon,
kung sa tingin po ninyo ay mas lalo po kayong gagamitin ng Panginoon through Him, go na lang po ng go. Amen? Huwag na po nating analyze yun. Amen po? At siyempre, magtanong po tayo. Alam niyo po ba na mas nagiging wise ang tao pag palatanong? Amen po? Dahil sa pagtatanong mo, mas marami kang nalalaman. Ako po matanong po ako kay Pastor Gary. Paulit-ulit. Huwag niyo pong iisipin na nabubulitan po yung leader niyo o yung mentor niyo sa inyong pagtatanong. Mas maganda po yun dahil mas ipapaliwanag po nila sa atin kung ano po yung dapat natin gawin. And learn from them. Amen? Siyempre po, kung ano po yung nakikita nila, yung mga leaders po natin, mga pastor natin, patuto po tayo sa kanila. Amen po? Kaya pag sinabi ng pastor, huwag kang tatawid pag red light, huwag kang tatawid. Dami nakaka-relate dito pag red light eh. Amen? Amen? Yan. Kaya lagi po sinasabi ni ba sa Proverbs din, iron sharpen iron. One person sharpens another. So ganun din po tayo. Amen? Palakasan po tayo sa isa't isa. Magpagalingan tayo sa isa't isa. Amen po? Real godly relationship sharpen you. Pagka tayo po, ay ang relasyon po natin, lalo na sa mga lingkod po ng Panginoon, mas lalo po tayong tatalino. Lalo-lalo na po ang karelasyon po natin ng Panginoon. Amen? Dahil siyempre po yung wisdom na nanggagaling sa Kanya, wala pong kapantayan. Amen po? Pero siyempre, pag gusto mo talaga lumago sa relasyon mo spiritually, siyempre tanggapin po natin yung correction. Hindi po lahat yan bedo process, hindi lahat yan po-pour. Amen? Kung gusto mong mag-grow, kailangan teachable heart ka. Amen? Kailangan mapagpakumbaba ka. Amen? Pag may tinuturo si pastor sa'yo, tingin mo, mas alam mo pa, walang mangyayari. Hindi ka matututo. Amen po? Kaya po ang pag-grow ng believers, yung mapagpakumbaba, lalo na sa kanilang mga mentors. Amen? Yan. Kaya sabi niyan, kung gusto mo lang lumago spiritually, syempre, humanap ka ng mentor mo. At alam ko po na sa Great Awakening Church, yung pong nandyan, nandito po lahat. Amen? Yan. May mentor tayo. Mayroon po tayong discipleship. Amen? Mayroon po tayong, siyempre, tinuturuan nila tayo. Minsan tinatanong tayo, kung may mga question kayo. Amen? Magtanong na kayo. Pero minsan di tayo nagtatanong, di ba? Kasi obedient tayo eh. Amen? Yan. Siyempre, lalo na dito po sa atin, yun po yung isa na yan, yung pang-apat na yan, yung hindi, yung puro sarili mong opinion, yun po yung tinatanggal nila talaga sa atin. Amen? Dito po sa Great Awakening Church, mayroon po lahat dyan. Di mo ba as a whole? Wala pong isang opinion lang. Amen po? At mayroon din tayong process. Kaya ano pang dapat mong gawin? Lapitan mo na sila. Idala mo na sila sa church. Dahil dito sa church, mas lalo silang papalapit sa Panginoon. Lalo silang lalago sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Yan ano po? Number 4. Yan, malapit na po tayong matapos. Bless po ba kayo? Di mo ba kayo inaanto? Wala kasi akong kwento ngayon eh. Dahil naubos ni Pastor Gary nung nakaraan eh.
Yeah, pero meron ako isang kwento. Pero bago yun, inom muna ako ng tubig. Yeah, excuse me po. Yeah, meron po ako isang kwento. Para lang po hindi kayo makatulog. May kwento po na isang lalaki. Napunta siya ng simbahan. Sabi ng lalaki, Father, handa na po ako magkumpisa. So, sabi ng pare, Iho, sigurado ka na ba niya sa desisyon mo? Opo, Father. Sigurado na po ako. Kung sigurado ka na, Iho, handa mo na bang bitawan sa Satanas? Sabi ng lalaki, lumingon siya sa likod niya. Father, hindi po maaari. Bakit? Sabi ng Father. Bakit naman? Kasi po, Father, may dalawa po kaming anak. Nakuha niyo? Kaya huwag kayo lilingon, mga lalaki, huwag kayo lilingon sa likod, ha? Yeah, sa tagiliran lang kayo lilingon. Yeah, pinapatawa ko lang kayo kasi kwento lang yun. Pinapatawa ko lang po kasi kaya alam ko na marami ng ito po kasi yung yung oras ng pakikipagtalo eh. Ito yung nagtatalo yung kaisipan mo ba na matutulog na ba ako o magiginig pa ako. Amen. Andito yung yung oras ng digmaan. Digmaan ng gusto mo nang humimlay o o gusto mo pang makinig. Amen? Yeah. Ito po yung pinakamahirap. Akin hindi po ba si Sir ng Tagalog? Maski pa ba ito? Okay. Kayo lang po sa kanya. Explain. I'm sorry because I'm not really good in speaking English, so yeah. Alam ko lang dalawang dialect eh. Tagalog lang at saka Ilocano. Yeah. Kaya pasensya na po dun sa mga hindi po ganong naintindihan yung Tagalog kasi hindi po ako talaga marunong mag-English. Elvin. Yan. Number 4. Yan. Balik na po tayo sa ating pong lesson. Yan. Sabi niya, everyone is being discipled by someone. Whether intentional or not, someone is shaping your thinking. Amen? May mga, sa ating pong buhay, may mga pinapadala po ang Diyos upang tayo po ay hubugin. Amen? Dangan nga lang po na tayo pong mga tao ay minsan hindi natin pinapahalagan. Amen? Kasi minsan tayo, yung sinusunod natin, yung sarili natin eh. Amen? Hindi po natin nakikita yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Minsan mayroon na siyang pinadalang tao para sa atin, pero hindi pa natin yung nakikita. Amen po? Kaya nga po, ang Diyos ay gumagamit po ng pastors, missionaries, evangelists, gumagamit po ng churches para po tayo mapalago. Amen? Para po tayo, syempre, mas lalo pong matuto. Amen? Yan, kagaya nga po sa buhay ko, amen? Pinadala niya po si Pastor Gary para mag-disciple po ako. Ang Panginoong Jesucristo, amen po? Pinadala siya ng ating Diyos Ama para mag-disciple. Amen po? Yan. Kaya sabi po dyan,
Sa Luke 6:47, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Amen? Hindi man po natin mapantayan o mahigitan yung pong ating mga mentor, yung pong mga nagtuturo sa atin. Ang mahalaga po doon ay yung pong natuto tayo. Amen? Yung pong lumago tayo. Yung pong nakikita po ng tao na naging kagaya natin sila. Na kung ano yung ginagawa nila, yun yung gagawin natin. Amen? Like us, Christians. Di ba dapat maging Christ-like character tayo? Amen? Di ba mas maganda kung mas magibabaw sa atin yung pag-ibig, yung pangunawa, humility, compassion. Di po ba? Yun po yung nais ng Diyos. Kaya hindi man po natin magawa po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa sa lupa. Maski po katiting lang po nun, magawa po natin. Amen? You become like, balik doon si Talon. Sabi niya, you become like what constantly close and teaches you. Kaya gaya po sa buhay ko, kung ano po yung ginagawa po ni Pastor, madalas po yun din po yung ginagawa ko. Kilala naman po naman natin yung Pastor po natin. Patience, humility, compassion. Hindi ko man po makuha yung lahat na yun, pero glory to God po dahil araw-araw niya pong binabago yung buhay ko at unti-unti ko pong na-adapt kung ano po yung ipapasa niya sa akin. Amen? So, ganun din po tayo. Kung ano po yung nais ng Panginoong Jesucristo na gawin po natin, adapt po natin yun sa buhay po natin. Amen? Kaya, may katanungan po dito. Ano ba ang pinakamalakas na boses sa buhay mo? Amen? Social media ba? Pagkagising mo, ano bang gumigising sa'yo? Yung bang Facebook? Amen? O nagising ka ba dahil sa tawag ng barkada mo? O doon sa iniisip mong ina-idol mong celebrity, yung Katnel, yan. Amen? O, yung mga influencers ba na ina-idol mo sa TikTok, sa YouTube, amen? O, lalong-lalo na yung toxic na relationship. O, ang Diyos pa ba ang naririnig? Yung siya pa ba, yung boses pa ba niya, yung malakas na naririnig mo araw-araw? Amen? Lalo na pag bago ka matulog, lalo na pagkagising mo. Amen? Ang Lord pa ba yung naririnig mo? Kaya tandaan po natin, whatever constantly feed us, eventually forms us. Kung ano po lagi yung naririnig natin, ano po yung laging nakikita natin, yun po yung na-adapt natin. Amen? Wala po akong pinaparinggan sa inyo. Hindi po ako nagsasabi nito. Nandito po sa lesson natin ito. kaya po sino po yung galit sa akin, mamaya nyo na lang ipuntun sa akin yung galit nyo. Amen? Yan. Di ba? Kaya minsan sa mga, alam naman natin ngayon, di ba, panahon na ng gadget. Amen? Panahon na ng AI. Amen? Pero minsan hindi na natin kabisado yung laman ng Bible, di ba? Anong kabisado natin? Trending sounds. Amen? Yung mga viral issue sa nangyayari sa atin, politics. Di ba? Yung gossip. Amen? Pero, babasa natin yan. Minsan, 5 hours ka sa phone mo, pero 5 minutes, walang time kay Lord. Bakit? Dahil sa FB. Amen? Dahil sa YouTube. Amen? Hindi naman po sinasabi dyan na masama po yung mga bagay na yan. Actually po, ang laking tulong po yan sa buhay natin.
pero maging balance. Amen? Kaya siyempre minsan magtataka ka, bakit kaya nadadry na ako kay Lord? Kasi nilalamon ka na nung system. Nilalamon ka na nung AI word. Amen? Kaya what fits you, shapes you. Kung ano po yung mapipit sa atin araw-araw, yun ang magiging kabuuan natin. Amen? Hanggang sa unti-unti makakalimutan na natin si Lord. Yeah. Pero ito pinamaganda sa lahat. Amen? Minsan, pag kabisado mo na yung trending. Pag sinabi, hawak mo ang beat. Yun na, pag anong gagagad. Kaya payo lang po dun sa mga kapatiran po na, even myself included po dito, lalo na po sa mga nangyayari po sa ating mga viral issues sa Pilipinas, lalo na po sa politics. Amen? Ilayo po natin yung sarili po natin doon. Ilayo po natin yung kaisipan natin doon. Kasi may stress ka, may inis ka, lalo na kung ang pinapanigan mo ay si Sara Duterte. Amen? Imbis na pag-ilahu ka doon, manalangin na lang tayo. Mag-pray na lang tayo na maayos yung gusto. Maayos na lang tayo na magkaisa ang Pilipinas for the good of the people. Amen? Kaya kung sabi ko na ito po yung pinakamaganda sa lahat. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang pinaka-wise na mentor po natin. Amen? Dahil sa Kanya nang gagaling po ang ating pong katalinuhan, ang ating pong karunungan, kalakasan. Kaya, ang lahat-lahat po ng bagay, lalong-lalo na po, yung pong ating kaalaman sa buhay, nagsisimula po yan sa Diyos. Amen? Kaya, maski sabihin mong matalino ka, sabihin mo man na marami kang eksperyensya, successful ka man sa buhay, popular ka man, baliwala lahat yan. Dahil ang pinakamahalaga po sa lahat, yung pagiging malapit po natin sa Panginoon. Yung pong closeness natin sa Panginoon. Yung pong intimacy natin sa Kanya. Yung po yung dapat po natin pangalagaan. Amen po ba? Yan. Kaya sabi po dyan, without God, people can still live foolishly. Naniniwala po ba kayo doon? Minsan po kasi tayo, kala natin, kaya na natin ang lahat. Kala natin, alam na natin ang lahat. Pero nakakalimutan po natin ang Diyos na nakatingin sa atin, na siya ang nakakaalam ng lahat, pati yung laman ng puso mo, yung laman ng isipan mo. Amen? Pero mga kapatid, sabi po dyan, if you lack of wisdom, you should ask God. Lagi-lagi po tayo magpakumbaba. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po ito kakayanin kung wala yung katalinuhan na nagmumula sa iyo. Amen? Amen? Hindi ko ito kakayanin kung hindi mo igagay. Amen? Kaya napakahalaga po nun. Pero siyempre po, ang Diyos po hindi po siya kontento sa ganun lang. Na lumalapit lang tayo sa Kanya to ask something. Amen? Ang gusto po ng Diyos yung isurrender natin sa Kanya. Yung lahat-lahat po ng buhay natin. Amen? Lalong-lalo na po yung decision po natin araw-araw sa ating pong buhay. Amen? Kasi po meron po tayong mga desisyon na akala po natin tama. Di ba sabi sa Proverbs 14:12, di ba? There is a way seems for a man seems right, but in then it's dead. So akala po natin minsan, dahil alam na natin yung bagay, may pinag-aralan tayo, may natutunan tayo, kaya na natin mamuhay. Pero nakakalimutan natin
na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Yan. Kaya sabi po dyan, yung relationship natin, yung career natin, ministry, finances, future, lahat-lahat. Kailangan po involve po ang Panginoon dyan. Kailangan, above all else, bago natin tanungin ang iba, tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, tama po ba itong desisyon? Panginoon, tama po ba itong gagawin? Siya na po ba, Lord, ang lalaki para sa buhay ko? Yan, para sa mga dalaga. Siya na ba yung ibibigay mong lalaki na makakasama ko sa habang buhay? Yan, dapat yan sinusurrender natin yan hanggang sa maliliit na bagay. Dapat yan sinusurrender natin sa Panginoon. Dapat involve lagi ang Panginoon sa mga gagawin nating desisyon sa buhay. Amen? Yan. Pero basta. Yan. Kaya, tandaan po natin na kung kailan po tayo napapalapit sa Panginoon, siyempre, mas nagiging maliwanag po yung direksyon ng buhay natin. Amen? Kahit minsan po may mga, yun gaya nga nung sabi ko kanina, may mga desisyon po tayo na sa tingin po ng iba ay okay na, approve na. Pero pag hindi sinabi ni Lord, siyempre hindi po dapat nating gawin. Amen? Dahil magiging disaster po ang kahantungan po nito. Amen? Pero siyempre po may pagkakataon din na maski hindi po nagigets ng tao. Amen? Hindi po nila nasasakyan. Hindi po nila maintindihan yung mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Ang mahalaga po, ito po ay lead ng Panginoon. Amen? Pag ito po ay lead ng Panginoon, siyempre andun po yung peace. Andun yung joy na gagawin po yung desisyon na ito. Amen po? Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah. Isipin po natin maigi mga kapatid. Maybe the Holy Spirit is exposing some unhealthy proximities in your life today. Maybe may friendship na nagpapalayo sa iyo sa God. Maybe may mga relasyon na sumisira sa spiritual hunger mo. O maaaring may environment kang alam mong toxic spiritually. Simple lang po mga kapatid, ang nais po ng Diyos, ang mensahe po ng Diyos sa atin. Lahat ngayong umaga, ngayong hapon. Bantayan po natin ang ating intimacy sa Panginoon. Amen? Hindi po natin kailangan maging magalit. Hindi po kailangan maging rude po tayo. Amen? Ang kailangan lang po natin gawin, maging wise. Maging wise para maprotektahan po ang ating espiritu, maprotektahan po natin ang ating puso, lalong-lalo na ang ating pungkuli sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, lagi-lagi po, maging intentional po yung paglapit natin sa Panginoon. Amen? Lalo na po sa mga godly people, sa godly environments, godly conversation. Kailangan, imbes na mag-usap tayo ng mga ibang bagay na tungkol sa ibang tao, huwag na po natin gawin yun. Ang i-priority po natin, yung mga godly conversation. Kung ano po yung makakatulong sa atin, makakatulong sa kanila na mas lalo pong lumago sa Panginoon. At siyempre po, ang pinakamahalaga sa lahat,
ang i-priority po natin ang paglapit natin sa Panginoon. Amen? Because who you walk with influence where you end up. Kaya pag tayo po ay lumalakad, kasama ang banal na Espiritu, mas lalo po tayo mapapalapit sa Panginoon. Amen? Kaya manalangin po tayo right now. Samahan niyo po akong manalangin. Kung meron kang mga nagawa na sa akala mo ay nakapagpababa ng standards mo. Kung sa akala mo ay unti-unti kang napapalayo sa Panginoon. Go near to God, kapatid. Sabihin mo sa Kanya, Lord, it's time to come back to you. Panahon na, Panginoon, upang lumapit ako sa iyo o surrender ang lahat. Lahat ng mga bagay na akala ko ay tama para sa aking sarili. Taas po natin ang ating mga kamay bilang paghingi po ng tawad sa ating Diyos sa mga nagawa po natin. Mga dahilan kung bakit po bumaba ang ating pong spiritual na buhay. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Kung kadalasan ay binabaliwala ka namin. Mas pinapriority pa namin ng mga bagay dito sa mundo. Na imbis na kami po ay maging gabay ng mundo, ay nagiging nakikiayon pa kami kung ano po nangyayari ngayon. Kaya patuloy ka na pagalinisin mo po kami, patawarin mo kami, upang sa ganun, maging karapat-dapat kami sa iyong pagbalik sa iyo. Hilingin po natin sa Panginoon na patuloy na tulungan po tayo, patuloy na bigyan tayo ng wisdom na mas lalong mapalapit sa Kanya, mas lalong siya ang priority sa ating buhay, na mas lalo po tayong mapalapit dun sa mga tao na pinadala niya para sa atin. Hindi po sa mga tao na magpapababa po ng ating spiritual na buhay. Hindi po sa mga tao na magdadala po sa atin dun sa kung saan iniwanan na po nating buhay. Kaya surrender po natin sa lahat, surrender po natin sa ating Panginoon, ang lahat-lahat. Yes, God, we surrender everything to you. Kung ano man po mga bagay na nagawa namin, patawarin mo kami. At inihiling po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na mas lalong mapalapit sa iyo. Tulungan mo kami na mas lalong ikaw ang may priority namin. At patuloy na lumalim ng lumalim ang aming pong relasyon sa iyo. Magkaroon po kami, Panginoon, ng intimacy sa iyo na hindi po dahilan ang nangyayari po sa mundo upang mawalay kami muli sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa salita mo, sa mga mensahe mo sa aming pong buhay, na maging wise. Maging wise po kami sa aming pong mga kasama, maging wise po kami sa aming mga pinupuntahan, at maging wise po kami sa aming pong mga ginagawa. Tulungan mo kami, Lord, na magawa namin kung ano ang karapat-dapat namin gawin upang mabigyan ka namin ng kaluhuran sa amin pong buhay. Amen. And we speak right now. We speak healing. Healing upon healing. Sa kung sino pa man mo, Panginoon, ang may karamdaman. Sa lahat po ng mga kapatiran na nandito, sa kanilang mga pamilya, nagsasalita po kami ng kagalingan, Panginoon. Dahil wala pong ibang makakapagpagaling sa amin,
kundi ikaw, dahil ikaw ang aming great healer. Kung parang pinagaling, Panginoon, ang mga tao noong unang panahon, ganoon mo din kami pagagalingin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Emotional man yan, mental man yan, and even spiritual, Panginoon. Nagsasalita din po kami, Lord, we declare favor upon favor sa buhay ng bawat isa. Blessing upon blessing sa aming po mga pamilya, mga mahal sa buhay. And even po, Lord, we declare restoration and reconciliation, Panginoon, lalong-lalo na sa mga bansa na nagkakaroon ng pag-aaway-away, even sa aming pong bansang Pilipinas, na nagkakaroon po ng division. We declare restoration, we declare love and peace. At ganoon din po, Panginoon, sa oras nito, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa na narito. At ganoon din po sa amin po mga pag-iwaywalay. Kaya po, Panginoon, na patuloy namin kasama ang presensya mo upang patuloy, Lord, na magawa po namin ang kalooban mo po sa aming buhay. Kaya, Lord, sa oras na ito, binibigay po namin ng pinakamataas na pasasalamat at pagsamba sa hapong ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-closing songs, kaya tayo po ay manalangin ang ating po closing prayer. Yan, sige po, basahin po natin. At hindi lang po natin babasahin ito, ilagay po natin ito sa ating puso. Amen. Father, a people who always build up and never tear down, who always encourage and never discourage. A people in the church who take a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name, Amen. Sige po, at tayo po ay aawit ng closing song. Salamat. Yan, habang umawit po sila ng closing song, kawitan po natin ang bawat isa. Magbigay po tayo ng pagpapala. Amen. Praise God. Since you are not alone, I can tell you that because they're having church anniversary in Malaga. So, by the grace of God, I was the one who shared the gospel with them. Very good. So, for the glory of God. Thank you. Always speak when the people understand the language. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Yes, relax, man. Amen. We will have our last minute. Picture po tayo, picture.
Yes, Father God, tayo po manalangin sa ating mga pagkain sa araw na ito. Yes, Father God, maraming salamat po Lord sa araw na ito na pinagkaroon po sa amin. Maraming salamat po Lord sapagkat kami po ay nakatanggap ng pagpapala galing sa iyo, Father God. Yes, Father God, at sa oras na ito, Father God, I bless mo po ang mga pagkain na aming pagsasaluhan. Linisin po ito, Lord, at magbigay ito ng kalakasan sa aming katawan. Ganyan din po ang naganda na ito, Lord. I bless mo po sila. In Jesus' mighty name, Amen!